Ayan na mga kalahi, pabalik na itong isang nakita nating nagbabangka. At mayroon siyang kasalubong ngayon. Oh my god, mukhang magbubungguan pa sila. Oh no. Oh no, 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 wag. Uy, nako, delikado to mga kalahi. Ito na, nagkakabungguan. Yun na, umiwas na yung isa mga kalahi. Ayan na, nakaka-suspense. Good morning mga kalahi, panibagong araw, panibagong vlog na naman ang i-explore natin sa episode na ito. Ayan, nandito tayo ngayon sa Magtangkom River upang puntahan itong napakaganda at napaka-iconic na lugar dito sa Mindoro. At sa kabila ng napakagandang lugar na ito ay pupuntahan din natin yung area na kung saan ay meron daw talon doon sa dulo na yon, pero dahil first time ko lang siyang puntahan ngayon, magtanong din tayo sa mga guide dito. At syempre, bago tayo pumunta dito, may kasama ako, si Pards Aba. Siya yung makakasama natin ngayon. Dahil wala kaming magawa ngayong araw ay gumala muna kami dito sa Magtangkob. Ayan, marami pa tayong misteryo at kababalaghan ang malalaman dito mamaya. Dahil tatanong tayo sa mga taga dito kung ano nga ba yung mga kababalaghan na nararamdaman nila kapag nandito sila. So yan mga kalahi, bago tayo makakarating dun sa dulo na yon, isa munang babala ang ating mababasa dito. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagtalon sa slip at pagpunta sa malalalim na lugar by Barangay Paklolo. So kasi nung nakaraang buwan ay meron ditong namatay dahil tumalon siya doon sa taas ng tinatawag na Magtangkob. Kaya ngayon, samahan nyo kami at explore natin ang ganda na to. So maghahanap tayo ngayon na bangkero na pwedeng umalalay sa atin papunta doon sa dulo na yon. Mga kalahi, bago tayo tuluyang pumunta doon sa ating destinasyon ngayon, ay ililibot ko muna kayo dito sa nagagandahang floating cottage nila na ginawa para sa mga gustong pumunta dito. So yan, kung makikita din natin doon, mayroong mga nagdi-date at napakaganda nga ng mga ginawa nila dito. Dahil sa mga pupunta nga dito eh magagamit itong mga floating cottage na to. Ayan, pwede natin siya sakyan. Ay wow, hindi ko lang alam kung magkano ang renta sa floating cottage na to. Dahil oh, napakaganda. Ito na ngayon yung Magtangkob River. Ayan. So dito pala tumalon yung lalaki na namatay, na lasing daw siya, tapos umakyat siya sa pinakataas niya. Sa kasamaang palad, pagtalon niya hindi na siya lumutang. Kaya ito rin yung isang misteryosong lugar dito sa Barangay Paklolo na hanggang ngayon ay may paniniwala nga sila na taon-taon daw ay may kinukuha itong lugar na ito.
Pero dahil nga doon sa ganda ng lugar na ito ay hindi mo na maiwasan kasi na maligo, lalo na sa mismong area na to. Napakaganda talaga. So yan, sa pag-akyat mo ulit dito ay ito na naman. Mayroon na naman tayong babala na nakita. So mahigpit na ipinagbabawal ang pagtalon ulit dito sa lugar na ito dahil mariit nga. Mayroon? Ayun, may mga tao. So mga kalahi, pwede tayong pumunta doon mamaya, pero wala pa yatang mga nagga-guide dito. Doon kaya pwede yun? Ayun, hanggang doon. Galing din, oh. Tapos pagdating doon sa dulo, buti hindi tumataob yung mga bangka nila, no? Kahit ganyan lang, oh. Tulad niya, no? Galing. Ayun, oh. Oh, lumiko na. Diretso na yun pa dulo. Kaya nga. Ang galing naman. Mayroon silang mga sibuyas na kinukuha doon sa dulo. So ngayon mga kalahi, hindi tayo makapunta dito sa kabila na ito dahil walang guide at busy sila sa pagkuha ng sibuyas doon sa dulo at mga uling. So ngayon, dahil napuntahan na rin naman natin itong magtangkob na ito at naipakita ko sa inyo ang ganda na to, siguro naman susunod pupuntahan natin yung dulo na yon. Yan, dito sa dito sa area na ito, yung lalaki na tumalon at nahulog, hanggang sa kasamaang palad nga ay namatay at hindi siya kaagad nakuha dito sa lugar na ito. Napakariit nga. Ito yung magtangkob kasi na ito ay pinaniniwalaan nila na tirahan daw ng mga engkanto at dito daw bumabagsak yung mga bulalakaw noong araw. Ha? Diyan banda tumalon sa area na yan. Lasing. So yan mga kalahi. At abangan nyo ang aming part 2 sa pagpunta doon sa dulo na yon, dahil maghihintay tayo hanggang mamaya ng bangka. Dito pala yon, yung mismong tawiran. So kung gusto mo makarating doon, magbabayad ka siguro ng 10 pesos or 20 pesos para marating mo yung pinakadulo na yon. At kung mapapansin nyo nga, ang magtangkob ay isa rin sa naapektuhan ng El Nino, dahil noong araw ay makikita mo yung taas ng tubig dyan sa mga gilid na yan, pero ngayon halos wala ng tubig. Napakaganda sana. Ayan na mga kalahi, pabalik na itong isang nakita nating nagbabangka at meron siyang kasalubong ngayon. Oh my god, mukhang magbubungguan pa sila. Oh no, wag. Uy, nako, delikado to mga kalahi. Ito na, nagkakabungguan. Yun na, umiwas na yung isa mga kalahi. Ayan na, nakaka-suspense. Hello. Pag tumawab, ayun na, nagparaya na lang yung isa mga kalahi. Grabe, buwis buhay ang kanilang ginagawa, dahil alam nyo ba, kapag bumagsak ang isang sibuyas dyan, ay nako naman, ang mahal siguro 5. Ayun o, imagine sa kabila ng magandang bundok na ito ay mayroon pa palang mga kabahayan doon at may mga nagsisibuyas pa.
What if kaya bumaha ito ng sobrang lakas itong area na ito, no? Yun, no? Kita nyo yun? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. 10, no? 10 parts. 10 sibuyas kayang ilagay dyan. Kulang pa nga. Parang gusto pang lagyan ni kuya. Ayan, no? Merong mga dayuhan dito na pumunta. Hindi natin sila kilala pero hayaan na lang natin. So yan mga kalahi, dahil nga sa kwento ng mga matatanda dito noong araw at mga taong nakasaksi dito, meron nga daw ditong mga misteryo at kababalaghan na nangyayari dito. Lalo na kung sila na lang nandito. Halimbawa na lang pumunta ka dito nang ikaw lang mag-isa, hindi mo nga daw maiiwasan na may maririnig kang kakaibang tunog at parang may mga taong humihingi daw ng tulong sa dulo na yun. Noong araw kasi, nung hindi pa na-discover ang matangkob na ito, ay maraming ang takot dito sa lugar na ito dahil maraming ang kwento, kiso, taon-taon daw ay nangunguha ng buhay. So sa mga gantang rock formation naman kasi hindi naman talaga mawawala ang mga misteryo. Meron nga doon sa atin yung Batu Ili at Lipitan, isa rin sa misteryosong lugar. Sana ang Lipitan ma-discover din pagdating ng araw. Yun. Ayun, no. Yan mga kalahi, dahil naputol yung video natin, in-stop nga muna namin ang pagbablog dahil naghanap kami ng guide na pwedeng pumunta sa amin doon. Ngunit sa kasamaang palad ay wala nga tayong nakita, pero sinamahan pa rin kami ng isang matanda sa isang malaking bato na pinaniniwalaan na dito nga daw nagmumula yung tubig mula sa Mantangkob. At syempre abangan nyo po ang kwento ng Mantangkob sa part 2 ng video na ito, at ipakita namin sa inyo yung isang bato na misteryoso din na tila tinapakan daw ng isang malaking tao o tinatawag sa atin na higante. Makikita nga doon yung bakas na napakalaki. So dahil dyan mga kalahi, mag-iingat kayo. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa aking mga vlog. God bless po sa mga patuloy na sumusuporta sa inyo. Maraming salamat po. Thank you po sa lahat.